Yung mga miyembro, afford ba nila o hindi? Mas lalo ba silang mababaon sa utang, no? Although that's still, malaking bagay yun sa mga poorest of the poor. 1% is still 1% per month. Kakayahang makabayad ng mga miyembro. Ito ang isa sa mga dapat ikonsidera ng policymakers at otoridad, lalo pagdating sa usapin ng dagdag kontribusyon. Ngayong January 2025, dinagdagan ng 1% ang dating 14% contribution noong 2024 sa Social Security System o SSS. Sa kabila ng itinaas na 1% contribution rate, malaki ang kapalit na epekto nito sa mga small, medium, and micro enterprise owners, pati na rin sa mga pangkaraniwang empleyado. Gaya na lamang ni Lexi Legaspi, may-ari ng isang maliit na apparel manufacturing company sa Pasig at naguhulog ng SSS para sa 8 empleyado. Aniya, dagdag ang ipinatupad na contribution hike sa magiging adjustment sa kanilang budgeting, lalo na at hindi stable ang income pagdating sa ganitong klaseng business. May budget ka dyan so pag ilang months ka nang medyo na negative na, siguro doon makapag-decide kung kailan magbawas ang empleyado para ma-maintain mo na muna yung business. Kung lumaki naman, bumalik ulit sa dati, doon na lang siguro mag-hire ulit. Para naman kay Chris, 3 taon ang graphic designer sa nasabing business. Konsumisyon ang dagdag na kontribusyon dahil mababawasan ang kanyang naiuwing sweldo sa pamilya. Mabigat, unang-una, kahit nasabihin nating 1% lang yun. Medyo malaki yun, lalong-lalo na sa amin na mga minimum wage earner. Lalo na ngayon na mabigat, mataas ang mga bilihin ngayon. Naghahati ang kwentada ng 15% contribution sa pagitan ng amo na 10% at 5% sa empleyado. Ibig sabihin, kung sumasahod ang isang manggagawa ng 20,000 pesos kada buwan, 3,000 pesos ang kanyang kontribusyon sa SSS, 2,000 ang manggagaling sa kanyang employer, habang 1,000 naman ang ikakaltas sa kanyang sahod kada buwan. Samantala, ayon sa economist na si Michael Ricafort, parte ito ng prinsipyo ng economics na tinatawag na trade-off o kailangang may ikompormiso, bagay upang makamit ang mas malaking goal. Pero, ang kapalit nun, para siya sakripisyo na ba yung buhay ng PAN. Mas marami pang masaservisyohan sa maraming taon. Ayun naman talaga yung pinakalayunin nun. Bukod sa investments, nagbibigay anya ng effective at predictable results ang pagsasagawa ng contribution hike dahil makasisiguro na lalaki ang remittance na ibinibigay ng mga miyembro. May resulta kaagad yun eh. Investments kasi, syempre, may uncertainty, may market risk, pwedeng kumita, pero pagka yung market condition sa buong mundo, di ba? Minsan, may risk din na, syempre, hindi naman certain, pero kaya, nag-i-stick din sa safest investments like fixed income. Samantala, sa inilabas na pahayag ng SSS nitong January 7, siniguro nito na ito na ang huling yugto ng contribution hike na pinasimulan noong 2019.